Lord, once again, salamat po for the assurance na ikaw ang Diyos na buhay. Lord, now we are worshiping a living God, not a dead God or a God made of stone or of wood, but a living God, all-powerful, almighty God. Salamat po, Panginoon, dahil ang aming pagsamba ay may kabuluhan, dahil yung sinasamba at inaawitan namin ay buhay na Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga buhay na pagpapala mo sa amin na naramdaman po namin, naranasan po namin, Lord, sa mga nakaraang araw. Salamat, Lord, sa freedom to worship you today. And Lord, as we study your word, kayo po ang patuloy na makita at maitaas sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. So tayo po ay nagpapatuloy sa pag-aaral ng Exodus. Last week, we are in Exodus chapter 20 verse 1 to 11. Pinamagatan po itong Remember the Lord na pininish sa atin ni Brother Jimson. So it covers 4 commandments, no? Pointing how we should worship God. In-explain din po ni Jimson yung 10 commandments ay horizontal at vertical. Baliktad. Horizontal at vertical. Yung vertical is how we connect to God. No? Mula sa atin, papunta sa Diyos. Yung first 4 commandments na tinuro last week, is how we should worship and connect to God. And the rest of the commandments is horizontal. How we will connect to the people around us. Our family, our friends, our office mates, our workmates, even strangers. No? So, mahalaga rin sa Diyos yung relasyon natin sa bawat isa. Kaya yung katabi mo ngayon, pakitingnan nyo nga po yung katabi nyo, ayan. Yan po yung kailangan mong pakitunguhan ng tama ayon sa commandment ng Panginoon. No? And very important, no, that we follow God's command on our relationship with people. In fact, sabi nga po sa Exodus 20 verse 9, 6 days you shall labor and do all your work. Ibig sabihin, di ba pag pinagpatuloy natin to, on the 7th day, that's where you will rest. That's where you will have your worship to God. Pero yung 6 days ay days of work. So ibig sabihin, mahalaga sa Diyos ang trabaho. Tama po ba? Na nilagay ng Diyos sa kanyang kautusan at binanggit niya yung labor and work. So napakahalaga that we are working. Sino po dito mga nagtatrabaho? Kaya taas ang kamay. So be happy and be grateful, no, na meron tayong trabaho. Because God wants us to work. No, God does not want us to be lazy. Di ba nga sabi sa Proverbs, ang mga tamad ay wag. Lakas ka. Alam nyo yan. Di ba? So, kung halimbawa ikaw ngayon ay wala kang trabaho, pero hindi ka naman full-time housewife or full-time wife, tapos hindi ka rin nag-aaral, mag-isip-isip ka kung tama ba yung ginagawa mo sa buhay. No, kung wala kang ginagawa, that is a sin against God because God wants us to work, to be productive. Kasi nilagay niya, for 6 days you shall work. Hindi sinabi niya, you may work, optional. Hindi, sabi niya, you shall labor and work. So gusto ng Diyos na tayo ay kumikilos at productive tayo. Pero, aside from that, gusto sa 6 days na yon, doon natin mapapakitunguhan yung mga tao sa paligid natin. Unang-una yung pamilya natin. We are with them all the time. At yung ating mga asawa, anak, at mga kamag-anak, mga kaibigan, mga ka-office mate. No, for those days na dumadaan, sila yung mga kasama natin. So God also gave commands on how we deal with other people. Kasi di ba sabi nga ng Lord, how can you worship God which you cannot see if you cannot love someone that you can see? Sa Tagalog, kung yung nakikita mo, hindi mo kayang mahalin, paano mo mamahalin yung hindi mo nakikita, which is ang Diyos? Kaya napakahalaga sa Diyos that we have that good and right relationship with one another. Kaya po, ang title po ng aking short sermon today is Respect and Protect in Exodus chapter 20, verse 12 to 17. So, in honor of God's word, let us all stand and read Exodus chapter 20, verses 12 to 17. Exodus 20, verse 12 to 17. It says here, honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness against your neighbor,
You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that is your neighbor's. These are the words of the Lord. Speak to us, O Lord. We can all be seated. So dito po sa the rest of the 6 commands, sa totoo lang po, bawat command makakagawa ka ng isang long sermon. Ang dami-dami mo nang pwedeng sabihin sa isa pa lang na command. Pero in respect, because of the time na 6 na command, isang sermon, it's a challenge, pero we can go through it very quickly kung anong matututunan na natin at anong sinasabi ng Lord sa bawat isang command. So that's why the title is Respect and Protect. May 6 na bagay na dapat nating i-respect and i-protect. Number 1 would be our parents, no? Sabi doon, honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. So very important command kasi ito lang yung command with a promise, no? Sa lahat ng command ng Lord, dito lang siya nangako that you may have a long life, no? And a bountiful life in the land that the Lord your God is giving you. So napaka laki nung binigay ni Lord na importansya sa pamilya, particularly sa magulang. No, because family is the basic foundation of our society. Walang society kung walang pamilya. Imagine niyo yung society na walang pakialaman. It will not exist. It exists because there is family. No, family builds the society. So yung word na honor dito in the Hebrew language, it means glory, like the glory of God. So talagang the way you glorify God, in a way, you also glorify your father and mother. Ganong klaseng pagrespeto. Not naman na sambahin mo nanay mo na sinasamba kita nanay. Hindi naman yun ang sinasabi. But the respect, the highest respect should be given to your mother and your father. So, because they are the first authority in your life. Nung pinanganak pa lang tayo, ang unang authority sa buhay natin ay yung nanay at tatay natin. No? So, it covers not only those na nakatira pa sa poder ng kanilang magulang, but even those na hindi na nakatira sa kanilang magulang. Kahit po tayo may sarili ng asawa at anak, at may sarili na tayong bahay at pamilya, we can never graduate from respecting our parents. Nandun pa rin, it's a lifelong responsibility. So respect is lifelong. Sabihin po natin, respect is lifelong. So, ibig sabihin, hindi po natatapos na, nagpakasal na ako, tay, bye. Wala na akong pakialam sa inyo. Hindi po. Our respect will always be there. It will never be disappeared. So, in the Old Testament nga po, in fact, pag dinisrespect mo yung parents mo, it is punishable by death penalty. Imagine niyo yun. Siguro kung ngayon applicable pa yon, ang dami nang namatay. Ang dami ng mga anak na death penalty. Ay, nagarote na yung kapitbahay natin. Kasi sinagot niya yung nanay niya. Di ba? Siguro kung applicable pa ngayon, marami ng na death penalty. But praise God, thank God by His mercy, hindi na. Pero ganun kabigat yung parusa. Ganun kabigat yung parusa ng Old Testament o nung time nila when it comes to disrespecting our parents. No? In our society kung saan lalo na sa Western world, sa Amerika at yung culture natin, gusto natin lagi kapareho ng Amerika. And it's sad because they're very, yung nauuso yung wala ka ng paggalang sa magulang mo, di ba? Yung nawawala yung consent ng parents mo, gagawin mo lahat. You have the freedom to choose kasi buhay ko to. Walang pakialam sa akin yung magulang mo. Yung ganung mindset. Yun po yung nauuso sa ating mundo ngayon that is very unbiblical, very countercultural because the Bible says honor your parents, honor and respect their word, no? It doesn't mean na dahil independent ka at matalino ka, feeling mo matalino ka dahil may Google ka at ChatGPT, no? Feeling mo alam mo na lahat kaysa sa magulang mo, pero wala pa tayong binatbat sa pinagdaanan ng ating magulang. We can never say na mas matalino tayo sa kanila. We can never ever say kasi yung pinagdaanan nila hindi natin mararanasan pa hanggat dahil ahead sila sa atin. But in other words,
God wants us to remain respectful. Huwag nating isipin na we are mas matalino ka sa magulang. Minsan kasi ganun tayo mag-isip. Ako honestly sometimes, no, yung feeling mo mas maalam ka sa magulang mo porkit nag-aral ka, yung magulang mo hindi nagtapos, ay mas matalino ka na sa magulang mo. It doesn't give you the credit para hindi mo irespeto yung magulang mo. No, they are still your parents. God gave them authority over your life. No, kaya nga 5th commandment ng Lord no, na igalang mo sila. Hindi naman yun opinion ng tao, kundi Diyos ang nagbigay ng kautusan. So, and also the enemy will want to destroy everything. We know that the enemy comes to steal, kill, and destroy. At number 1 na gusto niyang sirain yung pamilya. Number 1 na gusto niyang sirain yung relasyon ng anak sa magulang. Yung rebellion, yan ang gusto ng enemy. No, yung tuligsain mo yung magulang mo. No? That's why if we are not respecting our parents, we are basically disrespecting God Himself. So parents are not perfect. Our parents are imperfect. May mga maling desisyon yung nanay natin at tatay natin. May mga words sila na sometimes yung parang Armalite, minsan sa umaga si nanay, di ba? Minsan maraming sinasabi, gising ka na, ganyan. They're not perfect, basically. Malayo po sila sa perfection. Pero tanong mo sa sarili mo, ikaw ba perfect ka rin ba? Sa tingin mo ba, hindi ka rin nagkakamali? That we only see yung pagkakamali ng magulang natin. How about us? Humarap na ba tayo sa salamin at sinabi natin kung realize natin yung mga imperfections din natin? Diba? We are also imperfect. But God in Christ loved us as imperfect as we are. No? Through Christ, minahal tayo ng Diyos. So, why can't we show the same respect sa ating parents kahit sila'y nagkakamali din? No? So, do we respect our parents kahit tayo kumikita ng pera? Minsan, porket kumikita ka na ng pera, feeling mo, nabayaran mo na yung magulang mo. Feeling mo, boss ka na ng magulang mo porket nagbibigay ka ng malaki-laki sa magulang mo. 500,000 a month lang naman binibigay mo. Maliit. Sana all, di ba? Pero, di ba, minsan akala natin mataas na tayo porket nagbibigay tayo sa magulang. But sino ba hindi naman sa sinusumbat, no? Pero mga mo pa lang, nung sanggol ka pa lang pag binilang yun, di ba? Pero again, I'm not pro yung sandwich. Alam niyo po narinig niyo na ba yung sandwich generation? Yung, anak, dahil ikaw nakatapos, bubuhayin mo ang lahat, ang buong pamilya, pati mga angkan at pinsan at mga anak nila. Ay, hindi po ako pabor doon, no? We are not teaching the right thing ba ganon. Pero I'm for respecting our parents. Hindi naman sinabing, buhayin mo yung buong angkan. Sinabi lang ay, irespeto mo kung kaya mo naman tumulong ka. No, yung sa kakayanan mo lang kasi alam naman natin pag nag-asawa ka, your priority is your spouse. No, hindi na yung parents mo. But again, yun nga, yung respect can never disappear. So, we should respect our parents. Number 2 is respect and protect lives, no? Sabi doon, you shall not murder. No, huwag kang papatay. Pakitingnan yung katabi mo kung mukhang may napatay. Baka ipis lang naman, pwede na rin. Okay. So sabi dito, you shall not murder. So human life is sacred to God. Lahat po ng buhay ng tao ay sacred. Because God created all of us, no? So we are image bearers of God. Pakitingnan yung katabi mo kung mukhang image bearer ni God o baka ibang image. Lagi may patingin yung katabi mo, no? Baka mamaya magkatuluyan na kayo. Kakatingin mo sa katabi mo. Joke lang. Ayan. So humans are image bearers of God. Diba? So imagine niyo po, God Himself was sent as a human. Si God nagkatawang tao. Hindi naman siya nagkatawang kabayo. O may mga taong mukhang kabayo, pero siya po ay nagkatawang tao. Siya po ay hindi nagkatawang aso, nagkatawang kambing, katawang tao. Ibig sabihin, ganun ka-precious sa Lord yung human life, no? Yung tao mismo, human being. It has significance to the Lord. Because it bears His image. Kaya nga sabi niya, let us create man in our own image. Sabi niya
sa Genesis, no? So we bear the image of God. So therefore, we are called to respect and protect the lives of others. Wala tayong karapatang kumuha ng buhay ng iba. Wala tayong karapatang pumatay ng ibang tao because people are image bearers of God. Of course, there are some exceptions. For example, self-defense. Tinutukan ka ng barel at papatayin ka na sa harap mo, marunong ka mag-judo o marunong ka mag-self-defense at sa kanya mo ipuputok yung baril. Of course, kung nanganib yung buhay mo o buhay ng mahal mo sa buhay, you can kill, if possible, that person in self-defense. Pangalawa po is war. Halimbawa, God forbid, kung magkaroon ng gera, kailangan nating lumaban sa China o kung kanino man. No? God forbid. But kung loloobin ng Lord, we have the right to kill kung sino man yung kalaban ng bansa natin. Diba? So yun yung mga exception. But other than that, wala tayong karapatang pumatay. Wala tayong karapatang kumuha ng buhay ng iba. And that includes abortion, no? Na very hot topic din sa Western world na kung saan yung mga tinatawag na pro-choice, na my body, my choice, katawang ko to, so pwede kong gawin lahat kung merong kung ako ay nabuntis nang hindi ko gusto, pwede kong i-terminate yung nandun kasi choice ko to. No, but your body is not the body of the baby. The body of the baby is different from you. Diba? That baby is a human being. No, yun nga yung word the fetus, pag tinignan po sa Latin, ibig sabihin little human. Sabihin tao siya. Kahit heartbeat pa lang siya or maliit pa lang siya, kahit kasing laki lang siya ng duhat or ng santol, tao na siya as the heartbeat. So, therefore, kung papatayin or aalisin natin yung bata na yon, yung fetus na yon, we have killed people. And this is very anti-culture. Kasi sa culture nga natin na pro-choice, yun na yung pinaka maingay ngayon na pwede natin gawin kasi sasabihin pa, hindi ka naman babae, hindi mo naiintindihan. So yun yung mga sinasabi nila, no, sa mga message nila. But we go back to what the Word of God says. And the Word of God says life is precious. You cannot take life. Do not murder as one of the commands. So therefore, we cannot take even the life of an innocent baby inside the womb. Kasi siya ay tao, wala lang siya sa labas ng mundo, nasa loob pa. Pero siya ay tao. So, and even most especially suicide. We cannot take our own life. Because this life is given by God. So we take this life, we murdered that image. No? So yun lahat yun ay murder. Whether it's abortion or suicide, this is a sin against God. This is murder. So how do we view all of those things in the light of God's command? Baka kasi siyempre, lagi nating naririnig yan sa TV, sa social media. Ano ba? Tinatanggap na ba natin siya or para sa atin ay kasalanan pa rin? No? So we have to assess ourselves in our heart. Check our heart kung tumatayo tayo sa sinasabi pa rin ng salita ng Diyos. So that's for number 2. Number 3 is spouse. Ayan, you shall not commit adultery. Anong palabas po yan? Linlang. Sa first service, ang lakas, linlang. Siguro yung mga nanay mas patok sa teleserye. So, you shall not commit adultery. Ayan. So again, another commandment about the family. Kanina sa magulang, ito sa asawa. No, that this emphasizes the importance of a God-centered family. No, napakahalaga talaga sa Diyos yung family to the point, nilagyan niya nga ng commands. So remember, these are the first time na marinig ng Israel yung mga kautosan ng Diyos. So dun pa lang nilatag sa kanila na eto, mahalaga sa akin, and that is family, and that is marriage. No, sabi doon, you shall not have any sexual relations with anyone aside from your spouse. And to commit adultery is to sin against God, the author of marriage. Kasi sino ba ang gumawa ng marriage? Sabi nga ni Pastor, pag nagkakasal siya, walang institusyon, walang simbahan, walang gobyerno na nag-imbento ng marriage. Ang nag-imbento ng marriage ay ang Diyos mismo. God orchestrated marriage. No? In fact, it is so serious na pag dinisrespect mo pag nag-adultery ka, you will also be penalized. Death penalty din. So, kung ngayon din nangyari, marami na talagang natigok, no? Dahil nga ganun kaseryoso
yung Word of God, Old Testament, pagdating sa adultery. Di ba? Stone to death yung parusa nila, no, sa adultery. Ganun ka grabe sa kanila. And in our time, sadly, ganun na ka-liberated na people do not value marriage. In fact, parang may nagsabi nga yung, parang isang interview nung isang artista na sabi niya, marriage is just a piece of paper, wala na sa akin yan, parang papel lang yan. Kasi yung parents niya, hiwalay din, no? And maybe the people around him are hindi maganda yung naging marriage or naghiwalay. But having said that, still, in the Bible, when we stand on His Word, marriage is sacred to God. Marriage is God Himself ang nagbuklod sa mag-asawa, no? And adultery is such a hot topic, kaya nga usong-uso nga si linlang. Pero before that, merong halik, meron ding legal wife, no? At meron ding husband's lover. So lahat yan, puro adultery. So mga teleserye, lahat yan, pumatok talaga. Talagang inabangan, talagang kaabang-abang sa mga nanonood. And adultery is such a hot topic. But these shows are, yun nga, high ratings yung mga show na to. And maybe, probably because yun nga, si Satan wants to destroy the image of a family. Lahat gagawin niya to make the family, destroyed family, normal. Yung sira yung pamilya, hiwalay si nanay at si tatay, yung anak rebelde sa magulang, masira yung relasyon ng magulang sa anak. That's the will of Satan. Sirain yung pamilya natin. So, he is so happy kapag talamak yung ganitong mga bagay. But God wants us to value our marriage, no? God wants us to value our relationship. So, because God Himself nga created marriage. So, as we watch these shows, nanonood tayo ng mga linlang, ano ba na i-realize natin? Ay, okay lang pala makipag-iwalay, masaya pala makipaglandian sa iba. Diba? Ganun ba naiisip natin? We should think about our heart kung naiisip natin yon, because God wants you to sustain your marriage, no? And marriage is not a piece of paper. Sa mga hindi pa kinakasal dito at nagbabalak pa lang, no, marriage, ba't parang may tinignan kayo? Ba't nakatingin kayo kay Godfrey? Ayan. So, marriage is not a piece of paper, gulad na sinasabi ng mga tao, no? Marriage is before God, nanunumpa ka, na mamahalin mo yung tao na yon. And marriage is a testimony of the gospel. No? The husband and the wife perfectly united in love. The Father, the Son, and the Holy Spirit perfectly united. So yun yung image of the Trinity in marriage. Ganun ka divine yung marriage, no? That we represent. So, kung tayo ay sira yung marriage natin, we are not honoring that image of God, the perfect unity. It's a sin against God, basically. Kaya nga, by His mercy, kailangan nating pangalagaan ang ating marriage. So, that's number 3. Number 4 is properties. We should respect and protect properties. Sabi dito, you shall not steal. No? So, lahat ng klase ng pagnanakaw, pickpocketing, mga nandurukot ng wallet, of course, robbery, tax evasion, di nagbabayad ng tax, graft and corruption sa gobyerno, scamming, ayan, napakatalamak ngayon ng scam, di ba? Yung mga scam na, yung mga text natin, walang patid ang mga nagte-text sa atin ng mga, ng mga, nanalo ka sa lotto worth 1 million, click the link, mga ganyan, click na mga, click, register, ayun, mananakawan ka, no? Enter your OTP, naku, patay. Nanakawan ka niyan. Di ba? Mag-ingat po tayo, wag po tayong magpapadala. Yung meron pa akong kaibigan talagang, hindi ko na sasabihin, hindi naman taga-church, talagang lapitin sa scam. Dami na niyang scam. 150,000, na-scam siya sa kung ano-ano. Pati yung pang-wedding niya, na-scam din. 100, 200,000. Talagang scam lover siya. Love siya ng mga scammer. Kaya mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo talaga kasi sayang mo yung mga pinagtrabahuhan ho natin. Tapos nanakawin lang. Minsan nga po pag ako may time, yung mga nagte-text ng scam, sabihin ko,
Di ka ba nahiya? Papakain mo sa pamilya mo? Nakaw? Magbago ka na? Marami namang magandang trabaho. Lagi kong sinisend yun. Yun lagi yung message ko sa kanila. Baka makonvict eh. Hindi ko alam eh, di ba? Baka tamaan siya. Sana. So, ayun. Kasi nga po, robbery as scam is stealing. No? Ano pa ba? Piracy, ayan, dati nung unang araw, nung wala pa mga Spotify, talagang nagpapa-burn pa tayo. Burn, 15 songs sa CD. Ay, wala na pala. Ako na lang yata yun. Yung iba dito, mga bata na pala. Tapos nakalagay pa, my love. Dito? Kunyari, team song namin ni Bebe. Tapos 15 kanta. Pero pinaburn mo, nagnakaw ka. Team song ka pa dyan, ha? Pag nanakaw, kasi wala tayong hindi natin binili, no? So pag nanakaw po 'yon, and buti lang may Spotify and YouTube, at least mas legal na, no? And everything else. Kaya even yung mga kanta po natin, no, yung naglalagay tayo ng words and music by Bob Kauflin kunwari. Kasi kailangan nating i-respect yung nagsulat ng kanta. Kasi pag hindi natin ginawa 'yon, we are almost like stealing. So yun po. Yung iba't ibang klase ng pagnanakaw. Maliit o malaki ay pagnanakaw. Maliit na bagay, malaking bagay, pagnanakaw. Dati po, kahit yung pangungupit, no? Na-share ko nga kanina, nung bata ako, talagang mahilig ako mangupit talaga. Hindi ako proud doon, pero pang video game o kaya pang perya, yung mga color-color, talaga na-addict ako. Kinukupitan ko yung nanay ko. Talagang yung tindahan namin, hindi na umunlad. Kasi sa tuwing may kikita lang ng konting barya, mga 20 pesos. Wala na siya, mamaya-maya. Nanakaw ko na. Hindi nag-prosper yung tindahan namin talaga. Bumagsak ang negosyo namin. Dahil nga sa pangungupit, no? Lagi akong nangungupit dati. Mali talaga yon. That is sin against God. Whether it's small or big, no? Sa mga kabataan dito, kinukupitan nyo yung tatay nyo sa wallet ng nakita nyo makapal yung mga buo, kinuha nyo yung isa, kala nyo hindi mapapansin. Nakita ni Lord yun. Kahit ni nakita ng tatay nyo. No, because it's stealing. And stealing is a sin against God. So, ano pa po ang pagnanakaw? Pagnanakaw ng oras. Halimbawa po sa mga nagtatrabaho dito, di ba yung mahilig mag-overbreak, 12 p.m. tapos babalik 3 p.m. Hanggang 1:30 lang ang break. Pero bumabalik ka ng 3, di ba? O 4. Pauwi na. Mag-log out ka na lang. Di ba? Ninanakawan natin ng oras yung kumpanya. O kaya, pumasok ka naman, maaga ka naman, kaso social media ang ginawa mo sa maghapon. Hanggang pag-uwi mo. No? Naalala ko dati, meron din akong office mate. No? Hindi ko na rin papangalanan. Nagpa-log in sa iba, nagpa-log out sa iba. Aba, pumasok. Hindi nagpapakita sa office. Ang galing. Diba? Sabi, pa-log in naman ako. Tapos doon sa kasama ko, pa-log out naman ako. Ang galing. Nakapasok nang wala doon sa office. Very good. Yun. Pagnanakaw ng oras sa company, or ninanakaw mo yung ballpen, yung bond paper, kasi meron kayong o kaya yung anak mo o kaya yung pamangkin mo gagamitin sa school. Ginawa mo sa flyer yung office mo. Ginawa mo yung buong bond paper o kaya yung magagandang ballpen, no? So, pag nanakaw po lahat 'yan. Maliit na bagay 'yan, pero it's sin, it's stealing. Whether maliit o malaki, ang tawag sa iyo magnanakaw eh. Tama ba? Nagnakaw ng 500,000, magnanakaw ka. Nagnakaw ka ng ballpen, magnanakaw ka pa rin. No, it's all pagnanakaw. So God is not pleased with stealing. And also with tithes and offering, di ba? Sabi doon, Malakay 3:8. Will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? In tithes and offering. Ganyan lang sinabi ni Lord eh. Diyan lang siya nagsabi na, paano nyo ako ninanakawan? Ninanakawan nyo ako sa inyong tithes and offering. When we don't give our tithes faithfully. This is not prosperity preaching na hingi ng But this is God's word, no? Na sa tuwing tayo hindi nagtapat sa ating ikapo, tayo nagnanakaw sa Diyos, di ba? Minsan bilang tao, kahit ako po personally, minsan nakatabi na yung tithes mo. Tapos may bayaring ka, no? Parang gusto mong sakto pambayad yung tithes do sa utang mo, pero sometimes we fall on that na, Lord, sorry na lang po. Sorry ka kay Lord. Pero we rob God when we do that, no? Kasi hindi tayo naging tapat. And
And besides, sino ba ang nagbigay sa atin ng lahat? Sino ba nagbigay sa atin ng trabaho para kumita? Sino ba nagbigay sa atin ng bonus? Sino ba nagbigay sa atin ng bahay? Sino ba nagbigay sa atin ng buhay? Ng buhay mismo. Di ba ang Diyos mismo? Tapos nanakawan pa natin siya ng bagay na sinabi niyang ibigay sa Kanya. Di ba? How ungrateful are we when we do that? That we are not faithful to our worship through tithes and offering. Na lahat ng to galing naman sa Diyos. Isang pitik lang yung trabaho mong niyayakap mo at gustong-gusto mo. In one pitik, kayang tanggalin ng Diyos sa'yo. And yet, we are not faithful. So, Diyos mismo ang ninakawan natin. Yun ang pinakamasaklap. Diyos mismo ninakawan mo. Sino bang hindi makakakita ng ginawa natin sa Diyos, di ba? Siya, lahat ng ginagawa natin, alam niya. So, alam niya yung pagnanakaw natin sa Kanya. So, we must be faithful so that we are not stealing from God. So, going back to our employees, Christians must be the most honest and reliable employees. No, yung dapat, huwag sana tayong mangupit sa kumpanya. No, wag po kayong mag-alala. Guilty rin po ako doon sa mga ballpen. Minsan dati nga, pati kutsara, tinidor Hindi ko alam na uuwi ko pala yung nasa pantry. Tapos, at wala na yung mga kutsara, tinidor. Nauwi ko pala sa lababo namin. Okay. Marami tayong mga bagay, small things, no? Petty things. Pero if we are doing that, we are stealing. So we must check ourselves. If we are honest and we are not stealing from our employer, no? Because employers are God-ordained authority. Kaya sila nandyan kasi sila yung authority na nilagay ni Lord sa buhay natin. Kahit hindi sila godly, no? They are God-ordained authority. So do we see stealing as a serious matter before God? Sa mga kabataan dito tulad ko, no? Wow. Kung nangungupit ka sa tuwing kinukuha mo yung 500 ni mama na tinago niya sa kukonvict ka ba na hindi man malaman ni mama pero alam ni Lord eh. Di ba? May kurot ba sa puso mo yung mga kinukupit mo? Di ba? Sabihin mo sa akin, kuya, hindi kasi ako bibigyan eh. Subukan mo muna. Kaya pagtrabahuhan mo, work for it. No? Don't steal kasi maliit na bagay pag pinagsama-sama mo. You will grow up doing it eh. Hindi magandang kalakihan mo, no, na ginagawa mo yan. Trust me, nanggaling na ako dyan. No, lahat talaga kinupit ko talaga sa nanay ko. No? Talagang hindi sa biyaya at habag lang ng Diyos na hindi ko na siya nagawa anong lumaki na ako. Pero wag nating gawin kasi nagdalakaw tayo sa Diyos mismo when we do that. So let's reflect on that. So panglima is truth. Ayan ang mga marites natin. Umagang-umaga pa lang, di ba? Curious talaga ako ano yung ganyan. 5, di ba? Talagang ganyan yung pormahan nila. So, sabi dun sa verse 16, you shall not bear false witness against your neighbor. No? So, sa panahong puno ng mga marites, we must proclaim the truth, di ba? Ang daming mga chismis. Di ba yung chismis pag kumalat? Di ba yung pass the message? Yung mga pass the message na laro. Pag pinasa mo dun sa, kunyari 10, pinasa mo yung original word, pagdating sa dulo, iba na. Ang layo na dun sa original, no? Ganun talaga ang chismis, no? Parang nagkakaroon ng enhancement. Nagkakaroon ng upgrade yung kwento. 'Di ba? So basically because it's chismis and it's not the will of God. So we must proclaim the truth and teach the truth. And the ultimate truth is of course the gospel. So we must always be truth tellers, no? Lahat ng lie, even half-truth, is whole lie. Ano yun ba yan? A half-truth is a whole lie. Kahit, halimbawa, paano tayo nagsisinungaling? Halimbawa, false marketing. Yung ginagawa ng ibang nagtitinda na 50% off. Di ba? From 500, 250 na lang. Wow! Tas kulay pula pa. Sale nakalagay. No? Tapos, maya-maya, nung pag binalikan mo pala, yung item na yon 250 talaga noon pa. Pero lang mabenta, ginawang sinabing 500 naging 250. It's a lie. Di ba? Pagsisinungaling. So, false advertising. And sometimes yung mga maliliit na bagay, let's say sa mga may asawa dito,
when you say something pero ayaw mo lang masaktan, no? Kunyari yung sabi nila nung yung kahit hindi asawa, kunyari yung kaibigan mo sabi, kunyari yung kaibigan mo may mabaho yung kilikili. No? Yung sabi, uy, amoy tinapay ka ngayon. Ganun. Halaga, anong tinapay? Pandesal? Putok, di ba? Ayun, lumang joke na yun. Ayun, so, kasi hindi mo masabi ng direkta, no? So, halimbawa, sabihin ng asawa mo, Han, masarap ba yung luto ko, yung sinigang? Hindi masarap. As in, ang layo sa sinigang, parang papunta na sa nilaga, yung walang kalasa-lasa, ganun. So, huwag mo naman sabihin, di masarap. Kahit aso, hindi kakainin yan. Huwag naman ganun. Sabihin mo na lang in love. Kaya nga sabi ng Bible, speak the truth in love. Pwede mong sabihin, start with encouragement. Han, salamat sa lahat ng ginawa mo sa akin. Sa lahat ng pag-aalaga mo. Di ba? Ganon. I-encourage mo muna. Lagyan mo muna ng sweet words bago dun sa main point. Anong tawag nga dun? Sandwich. Yun, positive muna bago yung So, ang sarap ng pag-aalaga mo, talagang damang-dama. Kaso yung sinigang, siya, kaya for improvement. Lagyan mo pa ng konting sampalok, o ganun. Lagyan mo ng konting paasim, ganun. Ganun naman, wag naman yung parang, di na masarap yung mga luto mo, nasusuka ako, ganun. Wag naman ganun. No, don't be too brutal with truth, no? So, speak the truth in love. No, start with encouragement. Kaya nga sabi, speak the truth in love Praise God, yun yung word na hindi lang speak the truth. Basta truth to, wala kayong pakialam. Hindi ganun na brutal kundi speak the truth but in love. No? So, it balances everything. So, napakahalaga that we speak the truth and we tell the truth. Kaya nga, you shall not bear false witness. So, in a world full of fake news and false gospel, ang dami yung mga false gospel ngayon na nagpapanggap na anak ng Diyos, no? Nagpapanggap na gospel pero prosperity gospel. Ang dami hong bagay na malilin lang ho tayo. How do we speak the truth and how do we proclaim the truth and how do we stand on the truth? So very important to stand on the truth. And last but not the least, ito na po yung huli sa 6 na commands is heart. No, so kanina po nagsimula tayo sa parents, spouse, tapos properties, lives, truth, ito naman po heart. So sabi dito, you shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife or his male servant or his female servant or his ox or his donkey or anything that is your neighbor's. So the word covet here means to desire strongly. So yung strong desire. Ibig sabihin po nito, the first 9 commandments is about yung action. Do not make an idol, worship God, honor the Sabbath day, honor your parents. External yan nakikita natin yan Do not steal, do not murder. Pero ito po yung hindi nakikita. Ito po yung nasa puso natin. So in any case, sinasabi dito na kung sakaling ma-miss mo yung feeling mo, ginagawa mo yung first 9 commandments, yun nga po yung nangyari sa mga Pharisee. They feel like they're obeying the commandments perfectly. Kala nila yung mga ritual nila, yung mga feeling high and mighty nila ay pagsunod at nakakalugod sa Diyos. Pero ano sinabi ni Jesus sa kanila? These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. No? Their worship is in vain, sabi. Nakikita nila sa panlabas. Maaari kasing masunod mo yung first 9. Hindi ka naman pumapatay, hindi ka nagsisinungaling, hindi ka nag-adultery. Pero yung puso mo punong-puno na pala ng galit at kalaswaan at kung ano-anong bagay. It is also a sin against God. Kaya merong 10th commandment para yun yung catch-all. Alam niyo yung catch-all. Kung sakaling magawa mo lahat, ito yung pang-10. Ito yung pinakamahalaga. That we are not sinning in our heart. So, God made it clear, no, na yun, in case lang na ma-miss out natin yung first 9 commandment, the 10th commandment reminds us to guard our heart. Kasi the world will tell us, follow your heart, kung ano nga sa puso mo, sundin mo, tama yan. Ay, pag bumalik ka sa Bible, sabi ng Bible, the heart is deceptive above all things. Sa lahat, pinakamanloloko yung puso, sabi doon. Kaya bantayan mo yung puso mo, sabi sa Proverbs. Guard your heart for with it is the wellspring of life. So lahat nagsisimula sa puso. Yung pumatay, yung murderer,
sabay nating nakapatay siya ng tao. Hindi naman yun bumising ng umaga at sinaksak. Pak! Di ba? Hindi naman niya ginawa yan. Paano yun nagsimula? It starts with anger in the heart. Namumuhi siya dun sa tao. Tapos ni-nurture niya yung galit na yun. Tapos talagang talagang galit siya sa puso niya hanggang mapatay niya yung tao. Even adultery, it doesn't, pagising mo sa umaga, gusto mong mambabae agad eh. Di ba? Yung maghanap ka agad ng babae. Hindi, or, di ba, it starts with your heart. The lust in your heart, di ba, in your mind. Lahat po yun nagsimula sa puso lang. So that's why God is telling us to guard our heart. Kaya nga sabi sa James 1, verse 14 to 15, but each one is tried by being drawn out and enticed by his own desire. Then the desire, when it has become fertile, gives birth to sin. In turn, sin, when it has been accomplished, brings forth death. So may process, no? So it's desire, then sin, then death, di ba? Tulad nung daga na nandito sa picture, no? Yung, siguro nung una, ano lang siya, uy, ang ganda nung keso, grabe, Kraft Eden cheese. Di ba? ang sarap nung keso, cheddar cheese, ano ba? Di ba? Favorite ko to eh. Ganun lang, dinatanaw lang niya. Tapos inaamoy niya, ay, sarap, ang sarap ng amoy. Tapos sa isip niya, gustong-gusto niya yung keso. Hanggang kinagat niya. At nung kinagat niya, ayun, kinagat din siya nung pain, no? So that's how sin works, no? It starts with our heart and our mind, no? Pag hindi natin binantayan yung ating puso. That's why even Jesus elevated the commandment when he said, Matthew 5:27-28, you have heard that it was said, you shall not commit adultery, di ba yun yung 6th command? But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. So nakita natin, yung adultery, it starts with the heart, tulad nung sinabi ng 10th commandment. And in Matthew 5:22, but I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Before this verse was, do not murder, sabi doon. Pero yung nagagalit ka pa lang, na parang gusto mo na siyang patayin sa puso mo, may judgment ka na kagad. Para ka na ring pumatay. So, Jesus elevated the command that even in our hearts pa lang, we are already doing the sin. So, that's why we need to guard our hearts. So, that's that 5 to 10 commandments that God has given to us. So, as we have studied, dito na po ako magtatapos. As we have studied and concluded the 10 commandments, we might think na ang dami namang rules ni Lord, ang dami namang law. In fact, after nito, marami pang laws na binigay si Lord. But God has every right to rule over our lives. Sino ba may-ari sa atin? Sino ba humubog sa atin? Sino ba nagbigay ng hininga? Sino ba nagsabi na mabuhay tayo sa mundong to? Sino bang magbabalik din sa atin sa lupa when we die? It is God. No? So therefore, God has all the right to give us rules. Kasi mga tao ngayon, ayaw nila nung command ni God. Nare-restrict sila dun sa sinasabi ni God. But you know what? God owns you. At the end of the day, we will face God. So therefore, God has all the right to give us His commandments. So we can see also that that we can realize that all of these commands hindi natin masusunod apart from the grace of God. That's why when we see the law, we will really just say, Lord, di ko kayang sundin, but thanks be to God that His grace is sufficient for us to follow Him. But the law also teaches us how to follow God. Kaya nga po sabi sa Galatians 3:24, so the law was our guardian until Christ came that we might be justified by faith. Alam niyo po yung word na guardian dyan? It means tutor. Yung nagtuturo sa'yo, tuturuan ka magbasa, alphabet, tuturuan ka ng reading, writing. Nung panahon nila, yung guardian, yun yung ginagawa niya. He will teach the children from 6 years old up to teenager how to read and write, how to learn. So guardian daw natin yung law. Yung law ng Diyos, yung commandment ng Diyos, to teach us how to worship God, to teach us how to follow God. It brings us to know God, na ito pala yung God na, ito pala yung ayaw ng Diyos, ito pala yung gusto ng Diyos, ito pala yung will ng Diyos. So through the law, we will learn what God wants and what God does not want. Kaya nga po sabi ni Martin Luther, the law is a specialist to bring us to Christ. No? That the law explains to us, this is God, and this is His command, and this is His will,
And this is how you will worship Him. So I hope and pray na as we have studied the Ten Commandments, we will see, yun pala yung kalooban at kautusan ng Diyos. At assess natin yung puso natin, nasa na ba tayo? Kasi walang makakasagot nun kundi ikaw lang. Only God knows your heart. Only you and God knows your heart. So i-assess natin, Lord, how do I view and value your commandments? Because that is the most important to God as we follow Him. Let's pray. Heavenly Father, Lord, salamat po sa umaga pong ito that we have studied your word, your commandments. Lord, how sacred and valued it is, Lord God, that you have written all of these commandments for us. Not to torture us, but to guide us to know you, Lord. Na binigay mo kami ng mga commandments for us to know ano ba yung kalooban mo, ano ba yung nararapat sa iyong mata. And tunay nga po, Lord, wala naman kami talagang karapatang magreklamo kasi kayo ang lumikha sa amin, kayo ang gumawa sa amin. And karapat dapat lang na sundin namin kayo, Panginoon. That we follow your commandments in our life. Forgive us, Lord, if we were unable to follow, Lord. At times, Lord, sa aming kahinaan, maring nakapagnakaw kami, nag-isip kami ng malaswa, or mga bagay, Panginoon, na parang kala namin maliit na bagay lang, maliliit na pagnanakaw, maliliit na pagsisinungaling, pero kasalanan pa rin sa'yo. At pagnanakaw, pagsisinungaling pa rin sa'yo at hindi mo kalooban. Lord, forgive us, O God. And ikaw lang nakakaalam ng aming puso. And by your grace, Lord, lead us to repentance, to seek following you in this world that is so against you, against your word. Lord, may we strive by your grace to follow your will and your commandments, Lord. Only by your grace, Lord God. At makita namin ang pagsunod as not as a torture but as a light in our path. Na ito yung gusto naming lakaran, yung kalooban mo. Dahil sa kalooban mo, Panginoon, di kami madadapa dahil may liwanag sa kalooban mo, Panginoon. Lord, marami pong salamat muli at patuloy naming isipin sa aming buhay ang kahalagahan ng iyong mga commandments, Lord. Salamat po, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen.